Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Magbabahagi ako ng maiikling kwento na base sa tunay na pangyayari. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako nang mangyari ito, basta maliit pa lang po ako noon o bata pa lang, Sir Alex. Sa dating lugar na tinitirhan namin, baliktad ang sitwasyon. Natatandaan ko pa, malimit mag-brownout at madalang lang na may kuryente. Kaya ang mga tao sa lugar na yon ay meron talagang nakahandang lampara dahil halos kada gabi nawawalan kami ng kuryente. Ilalarawan ko lang. Yung bahay namin, sir, ay walang kisame, kung kaya kitang-kita mo ang mga kahoy sa ibabaw. Simple lang ang aming tahanan, yung makikita natin sa mga probinsya. Tahimik doon, bunsod ng hindi magkakalapit ang magkakapitbahay. Payapa, malilim ang kapaligiran buhat ng maraming malalaking punong kahoy, tapos malapit kami sa bundok. Kaming mga bata roon, sir, mga kaibigan ko, kahiligan namin ang mga ibon, kung kaya madalas kaming naninirador sa mga sapa kasama ang aming mga kuya at sa mga kakahuyan sa lugar na yon. Nang huhuli ng kung ano-ano at kung minsan pa nga'y umaakyat talaga ng puno kung medyo mababa lang kapag makakita ng pugad ng ibon. Kapag merong sisiw, inaalagaan namin yon. Ngunit si kuya talaga ang bihasa sa panghuhuli. Marunong siyang gumawa ng bitag. Katunayan, marami kaming mga alagang ibon noon na lahat po ay huli niya. Mayroon kaming tikling, may kalapati at yung parang kalapati na maliit na may kulay pula sa balahibo, at meron din pong mukhang pato na ibon na matulis ang tuka. Kumbaga, parang naging koleksyon na namin ng iba't ibang uri ng ibon, sir. Meron din namang namamatay at iniihaw namin tapos kinakain. So, heto na nga po. Isang gabi, siguro mga 8:00 pasado na nun, biglang nawala ang kuryente. Kung sa bagay, gano'n naman talaga lagi. Kung baga expected na namin yon. Kami naman ng mga kapatid ko, sir, ay nakaupo lamang sa loob ng aming tahanan. Nakaharap sa lampara, umaasang babalik kagad ang kuryente kasi sobrang dilim talaga sa labas kapag brown out. Yung nanay at tatay ko naman ay nandudoon lang sa gilid sa may sala, nakatanaw sa labas ng bintana, habang yung nanay ko naman noon ay nakaupo at nakayakap sa kapatid naming natutulog na sa kanyang dibdib. So habang nakaharap ako noon sa lampara, maya-maya ay may napansin akong ibon, sir, na kulay itim. Pumasok sa loob ng bahay, dumaan sa may pintuan ng kusina. Dumiretso ito sa kwarto, tapos dumapo sa may kahoy sa kisame, sa tapat ng duyan ng kapatid naming maliit na ng mga sandaling yon ay karga-karga ni mama sa may sala na tutulog. Ako lang yung nakapansin sa ibon. Nagtataka nga ako, sir, bakit hindi nakita nila kuya at mama? Sa pagkakatansya ko lang, sinlaki ito ng uwak na ibon, ngunit nakakapagtaka na hindi man lang nabatid ng iba na mga kasama ko sa bahay. Kung sa bagay, maitim kasi ito at madilim din dahil lampara lang ang ilaw namin sa loob. Pero kung tutuusin talaga, sir, kahit sinong naroroon, sapat na yung ilaw ng lampara para makita ang ibon na yon. Kako pa, baka hindi lang talaga nila napansin. So, tumahimik lang ako, sir, at napalingon ako sa itsura ni kuya. Sa isip-isip ko pa, huhulihin ko ito nang hindi magpapatulong sa kanya. Iniisip ko rin kasi noon na baka maunahan niya ako kasi nga pareho kaming mahilig sa mga ibon. Yes, magkakaroon na ako ng ibon. So dahan-dahan na akong pumasok sa kwarto kung saan dumapo yung malaking ibon na may dalang upuan para maabot ko ito. At nang nasa loob na, hindi ito gumagalaw, kung kaya sabi ko pa, mahuhuli ko na talaga. Ngunit nung umakma akong aakyat sa upuang pinuwesto ko sa ilalim, sir, biglang umikot ang ulo ng ibon na yun at humarap sa akin. Sa tanang buhay ko, dun lamang ako nakaramdam ng sobrang takot.
sa isang uri ng ibon na hindi ko mawari kung anong klase. Paano kasi? Kakaiba ang hitsura nito, malalaki ang mata na maladugos sa pula. Basta pagkalingon sa akin, sir, kinilabutan ako dahil tila may kakaiba sa mata nito na kung sa Bisaya pa, gisigahan kog mata. Mabalasik at titig na titig talaga sa akin. Nakakatakot yun buhat ng para bang nagsasalita ang mata niya, sir, na huwag akong lumapit. Kaya napatras talaga ako ng mga sandali na yon at dahan-dahang lumabas sa kwarto pagkatapos ay tinawag si kuya. Kuya, dali, may ibon. Ngunit habang tinatawag ko ang aking kapatid, sir, bigla itong lumipad pabalik sa kusina hanggang makalabas ng bahay. Subalit ang ipinagtataka ko pa, hindi pa rin ito nakita o napansin man lang ng aking kuya, gayong dumaan lang sa uluhan naming lahat. Kahit mahina ang ilaw ng lampara, Sir Alex, sapat na talaga yun para makita ang ibon. Nakita mo yun, kuya? Ang alin ba? Yung ibon. Wala naman ah. Meron. Dumaan pa nga sa uluhan natin. Ay sayang, hindi ko napansin. Pati yung mga magulang ko, sir, napagkamalan akong namalikmata lang kasi wala raw talaga silang nakitang ibon. Nang sabihin ko kay kuya na pula ang mata, ang sagot nito uwak lang daw yun. Sagot naman ni papa, walang uwak na pula ang mata. So hinayaan na lang din namin yun, sir, sa pag-aakalang isang uri lang ng ibon na kakaiba. Kinabukasan, nagulantang na lang kami nila kuya, Sir Alex, kasi yung mga alagang ibon namin lahat ay nangamatay at may kagat na maliit na parang tusok lang ng karayom. Subalit lahat ay tuyong-tuyo na ibig sabihin sinipsip ang dugo. Napaka-imposible namang dagalang ang may gawa nun buhat ng halos inubos talaga ang aming hayop doon, Sir Alex. Pati yung mga alaga naming manok at pato, sir, hindi rin talaga nakaligtas. Yung ibang manok nga na nakadapo pa sa puno ng mangga, nadatnan na lang namin ng umaga na nasa lupa na at tulad ng iba ay tuyong-tuyo rin ang mga ito. Sabi naman ni Papa, inatake ng peste ang mga alaga namin. Naikwento ito nila mama sa mga kapitbahay. Nasabi nila, aswang daw ang may kagagawa nun, Sir Alex. At ang aswang na yon, walang iba kundi yung kakaibang ibon na aking nasilayan na pumasok sa loob ng aming tahanan. Na siguro, kung hindi ko napansin yon, maaaring yung kapatid daw naming maliit, sir, ang pakay nun. Kaso nabatid ko ngang pumasok ito at wala rin sa duyan ang kapatid naming maliit, kung kaya lumabas na lamang at mga hayop namin ang pinuntirya. Ito naman ay karanasan ko sa lugar nila lola sa bukid. Nung minsang nakabakasyon kami roon, sir, ng mahigit 1 buwan kung hindi ako nagkakamali. Sa lugar na yon, tuwing gabi, nakakaulinig ako kung minsan ng mga pagaspas ng pakpak sa labas. Nakakaiba kasi parang pumapalakpak at pabalik-balik siya. Sabi naman ni lola, yun daw ay manananggal kaya tumahimik lang kapag gabi na at matulog na kagad para hindi lumapit sa amin. Ganun daw yun, sir, kapag may bisita sa lugar namin. Pero tingin ko kay lola, parang tinatakot lang kami kasi pasenyas-senyas pa sila ni mama. So wala lang yun, enjoy sa bakasyon. Hanggang sa magkaroon ako ng sore eyes doon kung kaya namumula ang isang mata. Minsan isang gabi, natutulog na kami sa kama nila mama, papa at kapatid kong isa, nagising ako ng hating gabi. Batid kong hating gabi yon kahit hindi ko nakita ang orasan dahil malamig ang simoy ng hangin sa bintana. At siya nga pala, yung kwarto namin nun, sir, ay may bintana na mga 2 metro ang lapad pero may grills na gawa sa kawayan. Tuwing matutulog na,
Tinatakpan lamang yung kalahati ng karton na kasya roon, habang ang kalahati nito nakabukas at ang pinakatabing lamang nun ay kurtina nang sa gayon ay papasok ang lamig sa loob. Hindi gaanong kita sa labas kasi kulay pink na bulaklakin yung kurtina tapos madilim din. So ayun na nga, pagkagising ko ng hating gabi sir, hindi ko alam kung bakit. Umupo ako sa kamang nakapikit ang isang mata dahil may mutang dumikit dito. Gawa ng may sore eyes nga ako nung time na yon. Pero ang isa ay nakabuka at kitang kita ang buong kwarto namin kahit lampara lang ang gamit sa loob. Habang kinukuskus ko ng unan yung isang mata, di ko kasi maibuka. Nakakarinig ako ng pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay nila Lola pero mahina lang. Wala lang naman po sa akin yon at nanatili lamang akong nakaupo sa kama. Hindi ako nananaginip nun, kundi gising talaga. Nang maya-maya pa, napansin ko sa gilid ng aking mata sir na parang may gumalaw sa may kurtina na kulay pink sa bintana. Nang dahil doon ay napalingon ako sa direksyon na yon at talaga namang nanlamig ako sa aking nasilay. Paano kasi, sa maniwala kayo o hindi, tulad nila mama hindi rin naniwala nun. May isang parang mukha ng babae, hindi ko lang sure kung babae ba talaga yun o lalaki. Basta, nakadungaw ang maitim na mukha nito at nakahawi siya sa kurtina. Nakaharap kay mama at sa kapatid naming maliit pa. Dalawa kasi ang kama sa loob. Yung katabi ko nun ay si Papa. Nais ko mang sumigaw nun Sir Alex ay hindi ko magawa buhat ng nilukob na ako ng takot. Nasa isip-isip ko pa, pag ginawa ko yun ay baka atakihin ako ng nilalang na ito kaya ayon. Nagpakastatwa na lamang ako kahit halos maihina sa sobrang sindak. Ang nakakapangilabot pa sir, maitim ang mukha nito at nagbabaga sa pula ang mga mata. Basta, sobrang nakakatakot. Nang mapansin niya akong nakatingin sa kanya, binitawan nito ang kurtina Sir Alex pagkatapos ay dahan-dahang umatras hanggang sa maglaho sa bintana. Sa puntong yon, dali-dali na akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Nakatulog naman po ako kagad Sir Alex. Kinabukasan, inuwento ko ito sa aking mga magulang at kina Lola. Ang sabi nila, ako'y namalikmata lang pero tingin ko naman ay naniwala rin sila. Sapagkat tuwing hapon nun sir, ay nagpapausok na ng goma si Lola tapos napansin ko rin na may mga asin yung mga bintana namin. Simula nun ay natakot talaga ako kasi alam kong hindi ako nanaginip ng gabi na yon. Nakakita ako ng nilalang na tingin ko ay isang manananggal. Sa lugar na yon Sir Alex, base na rin sa kwento ng aming lola, meron din daw talagang mga kwento-kwentong lumilitaw na yung sinasabing manananggal. Yung ibang nakaranas, mas nakakatakot pa buhat ng may hinabol na raw doon at binagat talaga sa daan. May narinig din akong kwento na meron daw buntis doon na napaanak ng wala sa oras. Dahil kapareho nung aking naging karanasan, nakakita rin daw ito ng manananggal sa bintana. Ito naman ay maikling kwento ng kapatid ni tatay tungkol sa karanasan nila sa dagat sir na may kaugnayan pa rin sa kababalagan. Hindi nila masabi kung aswang ba o kung anong nilalang ang kanilang na-encounter. Basta ito'y sobrang nakakapanindig balahibong karanasan. Si Tio Waning ay isang mangingisda sa maliit na bangka. Yun ang pangunahing hanap buhay ng pamilya sa lugar na yon. Marami siyang mga kasamahan sir na bigla na lang naglalaho sa laot. Sa di malamang dahilan at kalimitan mga binata, yung mga nawawala. Malalakas naman daw marunong lumangoy at pumapalaot lang kapag maayos ang panahon. Ngunit may mga insidenteng bigla na lang nawawala ang iba at may isang hindi naman nalunod ang bangka. Natagpuan lang ito ng mga tao nang dinala ng hangin papunta sa dalampasigan. Pero ang driver wala na.
Palaisipan sa kanila kung saan napunta ang tao na yon, pero maaaring nalunod daw talaga. Baka may sakit, inatake o kung anuman na naging mitya ng buhay niya. Naalala nila ang mga kwento ng matatanda sa lugar na ang dagat daw sir ay puno rin ng mga kababalaghan. Gaya sa lupa, meron din umanong mga nilalang tulad ng mga engkanto na naninirahan sa dagat. Isa rito ay ang tinatawag na shokoy, mga sirena, na totoong umiiral daw ayon sa kwento ng mga matatanda sa lugar. Siyempre ang ibang mangingisda ay nagkaroon din talaga ng takot dahil alam naman nilang napakalalim ng dagat, di ba? Na posibleng may mga nilalang talaga dyan na hindi pa natutuklasan ng mga tao. Hanggang sa hindi na sila pumapalaot ng paisa-isa, sabay-sabay talaga upang maiwasan ang mga insidenteng may mangingisdang hindi na nakakauwi. Hanggang sa isang pagkakataon Sir Alex, may isang pangyayari na talaga namang nagpakumbinsi kay Tiwaning na totoo ang mga kwento ng nakakatanda sa lugar tungkol sa mga kababalaghan sa dagat, na kung uso lang daw ang cellphone noon, siguro na-videohan niya ang pangyayari na yon. Isang beses, sabay-sabay sa isang medyo may kalakihang bangka ang mga mangingisda. Noong hinihila na ang pinaikot na net, takang-taka silang lahat dahil may pumipiglas sa loob nito na sobrang lakas. Inakala pa nga nila na isa lamang malaking isda tulad ng butanding o mas malaki pa na bawal hulihin, kaya binalak nilang pakawalan kung masiguradong butanding ba talaga. Ngunit nung pinaahon ng bahagya Sir Alex, hindi isda ang tumambad sa kanila sa loob ng net kundi sa pagkakalarawan ni Tiwaning, isang babaeng kulay itim ang buong katawan, may kamay at may paa na matutulis ang kuko. Mapula rin ang mata, tapos may buhok na gumagalaw na akala mo may sariling buhay. Kung baga, parang aswang din Sir Alex, di ba? Pumipiglas ito kaso hindi makawala. Sa kapal ba naman ng net na ginagamit nila sa dagat, talagang wala siyang magagawa. Balak nilang dalhin ito sa dalampasigan, ngunit ang nakakapangilabot, bigla umanong nagsalita ang nilalang na ito sa kaparehong lokal na lingwahe. At eto pa, sobrang nakakapanindig balahibo ang boses nito. Ang sabi raw ng babae sir, pakawalan lang siya at ipapangako niyang hindi na sila manggagambala pa ng mga mangingisda sa dagat. At kung hindi pagbigyan sa nais na mangyari, may mangyayari umanong sakuna sa buong lugar nila Tio. Magkakasakit ang mga tao at mamamatay daw silang lahat. Sa takot ng mga mangingisda sir, agad-agad ay pinakawalan nila ang nilalang na ito. Dahan-dahan daw na lumubog hanggang sa maglaho. Natulala silang lahat noon. Halos hindi makapaniwala sa kanilang naging karanasan. Hindi nila masabi kung anong uri ng nilalang, kung engkanto ba ito o aswang kasi. Mukhang aswang daw talaga ang hitsura at nakakapagsalita pa ng parehong dialekto ng mga residente. Pero ang tanong, kung aswang ito bakit nasa dagat? Sa mga kwentong naririnig natin, takot daw sa asin at maalat na tubig ang mga aswang, di ba? Kaya parang malabo rin. Ang sabi naman ng iba, yun daw ay mga sirena o mga tao sa dagat sir, at sila raw malamang ang responsable sa pagkawala ng iilang mangingisda. May nagsasabing dapat ay dinala daw sa dalampasigan para makita ng iba. Kaso natakot nga sila dahil nakakapagsalita ito na baka pag ginawa nila yon ay magkatotoo naman. Ang mga banta nitong mamamatay daw ang mga tao sa lugar. Kaya mas minabuti na lamang nilang pakawalan kesa mangyari ang mga bagay na hindi inaasahan. Pero sa huli nun Sir Alex, ayon sa kwento ni Tiwaning, matapos ang kaganapan na yon ay naging masagana umano ang huli ng mga mangingisda sa bawat pagpapalaot nito. Parang may tumutulong daw sa kanila na tingin nila ang nilalang na minsang nahuli sa dagat na baka bumawi kasi nga pinakawalan nila ito.
Base sa kwento ng aking tiyuhin, ang mundo sir ay puno talaga ng kababalagan. Hindi lang para sa tao at meron pang ibang naninirahan na hindi natin kapareho. Mga nilalang na sa kathang isip at sa mga libro lang natin nasisilayan. Nalingid sa ating kaalaman ay totoo at umiiral talaga. Mga nilalang na kung minsan ay nagpapahiwatig at nagpapakita pa talaga. At yun na po sir ang aking maiikling kwento para sa araw na ito tungkol sa iba't ibang encounter sa mga kababalagan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat po. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.